Sa iba pang balita, naghain ng writ of execution ang mga miyembro ng Homeowners Association sa Multinational Village sa Parañaque City. Pero ang isang residente nanindigan na sundin ang hatol ng Human Settlements Adjudication Commission. Ang buong detalye ihahatid live ni Rose Babiera. Rose, ano na ang sitwasyon dyan? Yes, you will. Makikipagmatigasan. Yan ang hamon ng mga residente na dumagsa sa Multinational Village. Ito sa lungsod ng Parañaque, kasabay ng paghahain ng writ of execution na inisyo ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC laban sa kampo ni Arnel Gacutan na nakaupo ngayon bilang presidente ng Homeowners Association ng Naturang Village. Itong writ of execution, Joel, ay para bawiin yung opisina o ito ang clubhouse ng Naturang Village kay Gacutan na idineklarang perpetually disqualified na humawak ng posisyon asosasyon ayon sa HSAC. Depensa ng mga miyembro ng HOA sa pangunguna ni Julio Templo Nuevo, ang hatol na perpetual disqualification ng EMSA ay final at executory. 11201. Ang desisyon ng HSAC ay final and executory. Only Court of Appeals can deny that. Lahat po ng desisyon ng HSAC final and executory pending not unless may order ang higher court, which is the CA, and the Supreme Court lang na stay ang order. So, executory po yan. Kasama yung bago labas nila, December pa. Setyembre noong nakaraang taon, nung simulang i-take over ng kampo ni Gacutan ang clubhouse matapos itong mapatalsik bilang presidente nga ng HOA, patulong umano ng pulisya. Sa ngayon, may grupo dito sa clubhouse na namamahala at ipigilan yung mga residente na makapasok sa establishmento. Ayon sa mga homeowners, hindi umano sang-ayon sa batas ang pamamalakad ni Gacutan. Noong kasagsagan kasi ng pagtuksa ng illegal na pogo sa bansa, nagpahayag ng pangamba ang mga naninirahan sa multi-village dahil sa pagpapahintulot ni Gacutan ng Chinese national sa lugar. Dahil ng pagdami ng mga negosyo at establishmento na pagmamay-ari ng mga Chinese, hindi umano sila pinakinggan ng dating opisyal. Sumunod nito, makaraan ng ilang raid na isinagawa ng Bureau of Immigration, halos 300 undocumented Chinese ang naaresto sa nasabing village. Mayroon doon mga issue ng Metal UL ukol sa hindi pagbabayad o pagkakautong sa Maynilad. Noong panahon na siya ang namamahala na nauugnay sa pagkakaputol ng linya ng tubig sa ilang mga residente hanggang sa ngayon at iba pang umano'y krimen na kinasasangkutan ni Gacutan. Sa ngayon, naninindigan yung mga residente na dapat paalisin sa pwesto at hayaan makapasok yung mga residente dito nga sa clubhouse na nila ay karapatan nila. Mayroon ng mga upuan at lamesa na nakatambay dito dahil nagmamatigas yung mga residente na hindi sila aalis hanggat hindi sila pinapapasok sa clubhouse. Yan ang mga kaganapan dito sa Multinational Village sa lungsod ng Parañaque. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera.